Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong March 10 taong 2024. At base po sa aking analysis dito sa ating daily chart time frame ay magpapatuloy lamang po sa pagko-consolidate sa mga susunod na araw itong si Pepe. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Pepe ay i-check po natin yung kanilang latest update dito sa kanilang X account. At ayan po, ang kanilang latest post kung saan ay excited daw po na ayan sa pag-a-announce ang Pepe na sila na po ay kanila pong i-donate ang halagang $42,069 sa Save the Frogs charity. Ayan. At saka yung donation po na ito ay galing po pala ito sa community ni Pepe. Ayan, ang donation na ito ay para po sa kanilang 2024 grants program na mapupunta po ito sa amphibian conservation. Ayan, at saka para ma-restore yung mga habitat, yan, yung mga lalong-lalo na yung mga tirahan ng mga hayop na naninirahan po sa mga yan, yung mga matubig na lugar. Yan, mga wetlands. Siyempre, mapupunta na rin yung donation na ito sa education, ayan, at saka mga scientific research para mapag-aralan ang mga ito. Kaya, ayan, sila raw po ay umaasa sa patuloy na pagbibigay suporta ng community ng Pepe. Ayan, at atin pong tulungan, atin pong yan, alamin kung paano iligtas ang mga palaka. Ayan, Dr. Kerry Grieger's effort. Ayan po ang kanilang latest na ayan, kanilang latest na inilabas na announcement rito sa kanilang X account, Save the Frogs. Ayan, nagbibigay po sila ng donation. Ayan. At atin pong balikan ang ating pagti-technical analysis dito kay Pepe. Yan, nasabi ko po na itong si Pepe ay makakaranas po ito ng consolidation. Patuloy lamang po na consolidation dito po sa ibabaw ng ating support line dito sa 50 digits 830. Ayan. Siya po ay nakapagtala ng kanyang panibagong all-time high nitong nakalipas na araw. Kahapon lamang po yan. Ayan. Sapagkat yan, umakyat po siya rito. All-time high po niya ito. Ayan, gawin po nating 4 kasi all-time high na po yan. At yan po ay nasa 50 digits 991. Yan, almost magbabawas na po siya ng isang 0. Halos magbabawas na sana siya ng isang 0. Almost malapit na po siya sa 40 digits 1. Ayan, pero ngayon ay ayan, muli po siyang nagkaroon po siya ng pag-correction or retracement. Pero sa tingin ko ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. Pero sa ngayon ay nakikita ko muna na mukhang napagod siya, kaya magkakaroon muna siya or makakaranas po muna siya ng consolidation. At ayan, nakikita naman po natin dito sa ating Hall Sweet Indicator na nagpapakita pa rin po ito ng uptrend. Tuloy-tuloy lamang po na yan, uptrend direction pa rin po tayo rito. Uptrend, ibig pong sabihin ay tuloy-tuloy pa rin po ang pag-angat or pag-akyat ni Pepe. Yan, sa hinaharap. Yan, maski nakakaranas po ito ng mga correction, yan, or mga consolidation, ay short term lamang po yan kasi base po dito sa ating Hall Sweet Indicator ay ang overall trend direction ay upward. Yan, upward or uptrend. Kaya yan, makakabawi rin po siya at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat. Kaya yung aking prediction dito na makakaranas po siya ng consolidation ay hindi po ito gaano magtatagal. Ayan.
malamang ay mga ilang araw lamang po siya magko-consolidate katulad po nito. Yan, dito. Tapos, magpapatuloy din po siya sa kanyang pag-akyat. Ngayon ay nakikita po kasi natin dito sa ating QQE mode indicator na ayan, yung mga nabubuong QQE bars po natin ay magkakapantay yung kanilang sukat. Yan, maliban na lamang yung nabuong QQE bar natin dito noong March 8. Pero yung sumunod ay halos magkapantay na rin. Kaya ayan, yung nung March 8 po kasi ay ayan, dito po siya nagkaroon ng bullish candlestick kaya lumaki po yung kanyang sukat. Pero yung sumunod ay ayan, bumalik po ulit sa sukat kung saan ay yung QQE bar natin dito ay kasing laki po niya noong March 7. At ngayon ay mukhang ganun din po yung kalalabasan ng QQE bar natin na nabubuo ngayon. Kaya yan po ang aking naging basihan kung bakit ko nasabi na mukhang sa mga susunod na araw ay makakaranas ng consolidation dito itong si Pepe. Lalong-lalo na at ang susunod po niyang kailangan gawin ay ang muling basagin yung kanyang bagong tala na kanyang all-time high na nandito sa 50 digits 995. Ayan, marami pong sa tingin ko ay marami po talagang nagbebentahan rito. Sa 40 digits 1, ayan, nakaabang dito kasi isa po itong milestone kung pag nagawang basagin ito ni Pepe. Kaya ayan, so, sa tingin ko ay yung mararanasan po niyang consolidation dito ay baka malamang medyo mas mahaba pa. Ayan, kasi kapag nandito po kasi siya sa price threshold na tinatawag po nilang psychological level. Kaya ayan po ang aking technical analysis update dito kay Pepe. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.